Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. 'Di ba kanina nga kinontent natin na itong si Dilima ay tumakbo. Nag-file po ng kanyang CONCAN, which is yung Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination, which is yung kanyang party, mga minamahal, is mamamayang liberal or ML party list. So kahapon ng hapon siya nag-file noong October 5 doon sa Manila Hotel Tent City. 'Di ba mga minamahal, kinontent na natin yan sa inyo kanina. Pero natatandaan nyo ba yung sinabi ni Dilima? Ito paalala ko sa inyo Paalala ko sa inyo. Ito yung sinabi ni Dilima noong July 2, 2024. Sabi niya, Dilima blast, remorseless Duterte, you will answer for your crimes. So biglang nag-sink in sa utak ko mga minamahal na itong si Dilima is gaganti talaga yan. Dito nga po sa ginawang kakupalan ni former President Duterte sa kanya. Biruin nyo, 7 taon na nakulong. Kaya di ba mga minamahal, masakit yun. 7 taon ang nasayang sa buhay mo. Tapos hindi mo mapapanagot yung taong gumawa sa'yo nito. Na meron ka ng free will, meron ka ng kalayaan na patunayan mo na yung sarili mo na ikaw ay inosente, tapos mananahimik ka na lang after all the pain, all the suffer, all the shame that they have done to you. Mananahimik ka na lang ba ng ganun-ganun na lang? So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal na hindi lang naman talaga tumakbo dyan si Dilima for nothing. Tatakbo yan dahil meron siyang mission, which is magkaroon ng hustisya para sa sarili niya at magkaroon din po mga minamahal ng hustisya yung humigit kumulang 30,000 na mga mamamayang Pilipino na kinupal ni former President Duterte. Ano yung sabi dito sa balita? Former Senator Leila de Lima on Tuesday responded to former President Duterte's remark that she should just find her peace instead of seeking accountability for her bogus drug case. Kasi kung matatandaan nyo mga minamahal, itong si former President Duterte, siya na nga yung may mali, siya pa tong nagmamalaki. To the point na sinabi niya noon kay Dilima na, manahimik ka na lang. Ito nga yung, yung article mga minamahal, July 2 din. Sabi dito, find your peace, don't seek trouble. O, Duterte says on Dilima. Sabi ni Digong kay Dilima na manahimik ka na lang. Wag mo kong sisimulan, wag kang gagawa ng kahit anong gulo, hindi kita uurungan. Parang ganun yung gustong palabasin ni former President Duterte. Abay tarantado, abay loko, mga minamahal. Ikaw na nga tong nakasakit ng kapwa mo tao, 'di ba? Tapos ikaw pa tong galit na galit, gustong manakit. Ikaw na nga tong nakaabala sa tao na 'yan. Ikaw pa yung galit, gustong manakit. Kasi mga minamahal, yung issue kasi dito, dati kasing Department of Justice Secretary, itong si Dilima. So, meron siyang mga documents paper patungkol nga po dito sa Davao Death Squad na gusto niya at balak niyang paimbestigahan. Ngunit, hindi natuloy sa kadahilan ng siya po ay pinatahimik. Siya po ay hindi pinagsalita. Yung kanyang mga tauhan, ginamit against sa kanya. Di ba mga minamahal? Yung driver niya, ginamit against sa kanya. Yung mga high-profile inmates, ginamit against sa kanya. Yung may mga katungkulan, ginamit against sa kanya about sa bribery money, sa 10 million bribe, tapos sa lutuan ng droga doon sa Bilibid. So, ang dami mga minamahal, ang ginawang mga fabricated stories dito kay Dilima. Kaya, hindi to makakatulog si Dilima ng hindi nabibigyan ng hustisya ang kanyang sarili. Lalo pat nung sinabi nga ni Digong na don't seek for trouble, parang nag-aamok pa mga minamahal itong si former President Duterte na sige, subukan mo ko at magkakaalaman tayo. Ngayon na nag-file ng CONCAN, tama ba mga minamahal? Wait lang. Nag-file ng tawag dito, CONCAN or CONA, itong si former Senator Leila de Lima, saan ngayon dadamputin itong si Digong if ever man na manalo itong si de Lima. Kasi mga minamahal, stepping stone niya ni de Lima, yung pagpasok niya sa House of Representatives. Dahil yung House of Representatives, isa po yan sa may pinakamalakas na kapangyarihan na institusyon dito sa bansang Pilipinas when it comes to investigation sa mga inquiry. Tingnan nyo si Franz Castro, si Manuel,
si Brosas. 'Di ba? Maliit na mga ano na lang 'yan, maliit silang tao kung susumahin sa mga big politician, pero mayroon silang boses, mayroon silang kapangyarihan. To the point nga, 'di ba mga minamahal, na after nilang magkaroon ng hearing, ang gagawin nila, kakalampagin nila yung mga ahensyang natutulog lamang, yung mga ahensyang dapat nakikialam sa kaso na to. 'Di ba mga minamahal, kakalampagin nila yan. So alam ko yung gagawin ni Dilima, it is just an stepping stone para nga po dito maisakatuparan yung plano niya na paghihigante, revenge dito kay former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ginawang katarantaduhan, kakupalan, kagaguhan, katanginahan nung kanyang panahon. Kasi sabi nga ni Duterte, mga minamahal, 'di ba? They don't care about human rights. Ngayon mo sabihin na wala kang pakialam sa human rights na yan, na kung saan kinakalampag ka na ngayon ng International Criminal Court. Ngayon mo sabihin yan. Ngayon ka magdadadakdak, ngayon ka mag-iingay, ngayon ka yumawyaw na wala kang pakialam sa human rights na yan. Diba, to the point nga mga minamahal, na tumawag pa siya kay Roque. Ano sabi niya kay Roque? Roque, anytime baka hulihin ako dito sa Davao. Kaya ano yung ginawa ni Roque? Imbes na tulungan, nilaglag pa. Pinagkwento yung mga minamahal, yung nila, tawag dito, yung conversation nila, na instead pang private lang yon. Kasi nagmumukhang kaawa-awa dito si Digong yung to the point na, Roque, tulungan mo ako, baka anytime soon, hulihin ako ng mga sundalo. Di ba? Nagmumukha siyang kaawa-awa na doon kasi ang tingin ng tao sa kanya is matayog siya. Walang kinakatakutan. Pero natatakot din pala mga minamahal dito sa ICC. Paano hindi ka matatakot? Paano ba naman kasi kinakalampag ka na ng humigit kumulang 30,000 ng mga taong pinatay mo, ng mga taong kinupal mo, mga tinarantado at ginago mo. Kakalampagin ka talaga yan. Buti nga nakakatulog ka pa ngayon Buti nga mayroon kang peace of mind, kahit sinira mo yung peace of mind ng mga pamilyang meron inaasahan na asawa, anak, kapamilya, kapatid, nanay, tatay, kahit sinira mo, buti ka pa nakakatulog ka ng mahimbing. Kaya tingnan niyo yung nangyayari sa kanya mga minamahal, kinakarma, na koma, di umano. Di ba kung magsalita, hindi na natin alam kung ano yung binubulat-lat ng kanyang bunganga. Di ba, pansin nyo yun mga minamahal, yung the way na magsalita siya, parang wala na, parang na siya, lanta na, itong si Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat din to mga minamahal ay merong hangganan. So, tiwala lang tayo. So, this time, I hope na itong si former Senator Leila de Lima ay makamtan niya yung hinihinging nominasyon, boto. Kahit hindi niya makuha yung 3 nomination na yan, kahit first nomination, okay na yan, as long as makapasok ka dyan sa House of Representatives, okay na kami dyan. Mabigyan mo lamang ng hustisya yung sarili mo at yung humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino na kinupal ni former President Duterte nung panahon niya, dahil akala niya nga forever siya in power. Dahil akala niya forever siyang nasa pwesto. Akala niya lang yun. So ngayon, bigyan mo ng hustisya, bigyan mo ng katarungan yung sarili mo at maging boses ka ng 30,000 na mamamayang Pilipino na kinitel ni former President Duterte noong siya ay presidente ng bansang Pilipinas. Hindi lang sana si Digong, kundi pati si Bato, pati si Bongo na bumibigay ng mga pera kapag ikaw ay nakakakota. 'Di ba? So yun po mga minamahal, panigurado tayo and 100% sure na itong si Duterte mga minamahal ay kinakabahan na yan sa pagpasok ni Dilima. Kaya nga parang feeling ko itong si Duterte mukhang tatakbo bilang senador. 'Di ba? So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.